Pinuna sa budget hearing sa Senado ang pagtaas ng pondo ng Department of Social Welfare and Development para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS tuwing may eleksyon. Ang AICS po ay programa na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong tao o pamilya na may hinaharap na krisis. Batay sa datos na nakuha ni Senador Ping Lacson, 23.6 billion pesos ang pondo ng AICS noong 2021. Tumaas ito sa 39.8 billion pesos sa election year na 2022. Bumaba ulit noong 2023 at 2024 at lumobo sa mahigit 44 billion pesos ngayong 2025. Sa datos ngayong 2025, pinakamalaki ang alokasyon ng AICS budget sa 1st at 2nd districts ng Davao City. Pinakamaliit naman sa 1st at 2nd districts ng Sulu. Paniwala ni Lacson na gagamit sa politika ang AICS imbes na sa totoong tulong sa mga nangangailangan. Tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Nakita natin yung pattern, ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. Let's be clear, the crisis referred to in AICS are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. So, mga kaanak ni Vice President Sara Duterte ang nanalo mga kongresista sa 1st at 2nd districts ng Davao City ngayong 2025. Pero sabi ng Vice Presidente, ginamit ang AICS para ponduhan umano ang mga kandidatong kaalyado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sinisikap ang kunin ang pahayag ni Romualdez kaugnay niyan. Ginamit nila ang AICS to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sana ay tingnan din nila yung ibang congressional districts na pumirma sa impeachment. Dahil meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila para pumirma sa impeachment.